dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban tas alan simua. Punto dibis. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban tas alan simua. Punto dibis. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban tas alan simua. Punto dibis. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban tas alan simua. Punto dibis. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban tas alan simua. Punto dibis. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban tas alan simua. Punto dibis. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban tas alan simua. Punto dibis. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times you have offended you. Continue to guide and protect us, Lord. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others.
We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم وحد صفوفنا بين المسلمين والنصارى واللوماد إلى صراطك المستقيم اللهم امنحهم العيش بالأمن والسلامة والتنمية المستدامة في مدينة دافاو اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amoy nen manama kami gimot tolangon, manotod kakaroson no. Si koikaw kami dokul tolangon, huwag migtumpi to tano. Si koikaw kami bohoy to kumpianan tolangon na maotaw. Pusako kapusong no, kana akong to pabulos koy. O agbuyo koikaw, huwag bohoy kat pabor, kahalaan, kalinaw, to kanami. No pag-ugpo, huwag kasabok kakoy, oyot kalambo. Kay kuro tamana kakodin panubado ay pag-ampo, kaupianan ni boy no, way kakoy ko ni mo no, way kahalaan ka lang. Tara na sabay sa barangay lasang diri malipayo ng among kahintang. Napay kapitan ng rabi kapugihan. Napay kapitan ng rabi kapugihan. Tara na sabay sa barangay lasang diri malinaw ng among kahintang. Napay kapitan ng rabi kapugihan. Napay kapitan ng rabi kapugihan. Tara na sabay sa barangay lasang diri malipayo ng among kahintang. Napay kapitan ng rabi kapugihan. Napay kapitan ng rabi kapugihan. Tara na sabay sa barangay lasang diri malinaw ng among kahintang. Napay kapitan ng rabi kapugihan. Napay kapitan ng rabi kapugihan. Tara na sabay sa barangay lasang diri malipayo ng among kahintang. Napay kapitan ng rabi kapugihan. Napay kapitan ng rabi kapugihan. May kalamang hapon sa inyong tanan, adlaw karon nga Biyernes, pizza 30, doning bulan sa Agosto. 25 minutos, milapas, gikan sa alas 5. Kumusta ang tanan? Medyo adunay katag-katag no, nga pagdag-om no, karong mga panahon na. Samtang ang pag-asa padayon nga nagmonitor matod pa sa baga panganod nga anam-anam kini nga natigom o posible kini nga moresulta sa pagbunok sa ulan. No? Maginaot ko nga naamo sa maayong kahimtang no? Karong hapuna ang ato ang pagtimbaya no? Sa tanan nato nga baga residente dinhi sa Barangay Lasang sa ato ang 17 kabaga Purok ag ato ang mga nagkadayang associations o ingon man ang ato ang mga functionaries no? O sa tanan nga mga pampubliko nga tuhulunghaan no? Dinhi sa ato ang barangay karon sayod ko nga gikan pagkaganina busy ang tanan no? Alang sa ilahang celebration sa happy no? Happy buwan ng wika celebrations no? Linggo ng wika celebrations karon no kaganinang buntag samtang didto ko sa ato ang MRF no diha sa may Tambungon dungog nako ang programa nga gipahigayon pod sa Tambungon Elementary School og karong hapon aduna poy panagtigom ang EL Navarro Elementary School no? Og apil na siguro ang uban pa nga mga
eskwelahan. No? Congratulations no, sa inyong pag-celebrate no, sa kaimportansya sa ato ang buwan ng wika. Actually, kini nga celebration, perennial ni siya nga celebration no, sa mga nagkadiyang mga tulungan. Aron pagpa-remind sa ato no, nga importante pod ang ato ang pagmahal no, sa ato ang sariling wika. Labi na karon sa ato ang panahon, no? Kinahanglan nga ato ang ipahibalo no, sa ato ang mga kabataan ug unsay significance sa kaimportante sa nagiusa nga kanabang language no, sa ato ang katilingban. Imagino ninyo og sa kadaghan og tribo no dinhi sa ato ang nasod og wala tay one common no, language kanabang pwede nga magkasinabot ang tanan. Kanabang paghatag og communication masabtan motuhok no sa kasing-kasing og pangunahuna sa katawhang Pilipino, lisod kaayo nga magiusa ang katilingban. So manay usual nga reminder sukad pa kaniadto nga isip usa ka Pilipino ato ang mahalon ang ato ang kaugalingon nga language no. Sa bag-ong generation, mga bata panggagmay karon, matingata nga mura ba og mas eloquent sila no, labi na sa istoryang English, although mas maayo po na no, kay para kanang international communications. Pero mas importante pod nga masabtan og ilahang mahibal-an no ang sariling atin no, isip usa ka Pilipino. Kay para mo nay mag-unite no sa kinatibok kang nasod. No? So congratulations sa tanang nag-celebrate no sa Linggo ng Wika or month celebration no? Alang sa Linggo ng Wika celebration no. Unsa naman noon ni warag nagtahi-tahi naman hinoon ning ato ang istorya naglibog naman noon ta no. Mura na ta og si BBM ani usahay. Basta man na to no. Sa mga magong panahon, Linggo ng Wika celebration. No? May namduman na to o kinsa si Manuel L. Quezon, ang ama no? ng wikang Pilipino. O niya, may pasay sa ato nga we have to embrace our own culture. So, congratulations once again no? sa tanan ng mga nag-celebrate no? sa Linggo ng Wika. O niya, happy birthday po no, sa tanan nga mga nag-celebrate no, sa ilang adlaw nga natawhan ang patriarka sa pamilyang Balukan diya sa Bukana no. Happy birthday pare. Og ingon man si Ma'am Mila de la Piña no, nakita po nako sa post nag-celebrate siya sa iyang adlaw nga natawhan. Og happy birthday pod kang Councilor Marisa Abilia. Nag-celebrate po si Councilor Marisa sa iyahang adlaw nga natawhan karon. Di lang ko sigurado og pila ang edad. No? Siguro mga 51 man siguro. No? Ika-51 nga birthday celebration ni Ma'am Marisa. Og sa tanan nga man nag-celebrate, sa tanan nila nga mga kadaugan sa kinabuhi, no? Ilahang mga anniversaries or uban pa nga mga achievement no kaninyong tanan congratulations sa gasa pod nga gihatag kanato no sa ato ang labaw nga makagahom o gang importante din na no nga sa matag karon unya no mahinduman nato taliwala sa nagkadayang mga challenges no, nga nahitabo sa atong kinabuhi karon naagid ang ato ang ato ang labaw nga makagahom matag karon unya mugiya kanato. Kumusta ang ato ang makaubanan nga mga barangay officials no, sa Tibok Dakbayan sa Davao o ingon man sa Segundo Distrito, ato ang mga kapitanis, mga barangay officials diha sa Pakibato District, sa Bunawan District, sa Buhangin o ingon man Agdao no. Kanang mga naa sa ilalom no sa ako ang station karon, stipot lang mo dinha no. Kunya kanang
ayaw na lang basi og masipyat pa ko og istorya basta be good, no. Be good, be kind, no. Unya di kayan ang mga butang nga makahatag sa inyo ha og artificial nga katawa, no. Mas maayo gyud mo katawa nga kanang tinud-anay nga katawa. Usahay man gud na mga tawo nga mukatawa artificial kay naglimugmog, no. Bad na bad kung si Eliana pa bad yan, no. So stipot ng mo diya maayong hapon sa inyo. Kauban po nako karon ako ang amigo gikan ni sa Valencia, no. Balay-balay di ay. Ang banggiitan nga kuan kanang banggiitan nga Pugi Chick Center, no, sa Barangay Lasang, no, si William Aliman. Ato aning kababata sukad pa kaniadto, no, kung ka-remember mo nagsugod ko sa sangguniang kabataan mo na ni ako ang badi-badi. Pero tungod lagi sa magkaanam o kana bang magkambyo nga tong prioridad sa kinabuhi, maminyo, no. William na apay special nga ko ano coverage, no. Mani banggiitan nga kuan, banggiitan nga Chick Center. Si Mr. William Aliman, si Mr. Willie Pax, no. Kasabayan ni sila ni kuan nila Jerry Artosilla, no. Ug katong bisita namo ni Lablab atong niaging simana man siguro to. Ilahatong silingan si Goy-Goy, no? Igoy. Si Udoy. Si Udoy. Brunino, Ramil. Oo. Matoy nakapasunggo sa Matoy nakapa. Ako gani siyang ingnan. Patik-ating pa siya og ganang kuan. Sa kaila baka si Kap sa ako og ganang kuan. Pag-abot ako dito, gi-surprise man ako sa bisita. Siya, kaila pa ka sa ako, Kap? Ingko, ngaling kaila og ganang kuan nga. Hilak magani og dugo ang kuan isang sauna pa to kapoy bang bata pa ta ato sa una og ganang kuan. Ambot si kuan si Ray Artosilla asa na to karon ang unang kuan mura og pero naraman nata diya gyapon sa kuan sa ilaha, no. Diya sa may kanang ginapuy-an sa papa ug mama gani ni kuan Milba. Si Kaloy. Murag tag-iya sa Jollibee sa Panabo. Time mo di Pag umangkod ba na ni kuan Mayor Lampagos. Nang kuan. Tibay po na diha og nang kuan. So, maayong hapon sa inyo. Kumusta man ang ato ang makaigsuunan diha sa may Jas, Davao Occidental. Matud pa nga gitayog og 4.6 nga linog. Kaganina lang hapon mga alas 2, no. August 30, 2024, no. Sa gilabmon nga 136 kilometer. Ang Japan pod karon gibaha, no. Pero ingon sila nga ang initial reaction sa mga Pilipino didto labi na nga katubaga first timer nga naka-testing og baha. Ang baha daw sa Japan wa gid intay naglutaw nga mga basura o mga silupin o sa badina. No, so meaning to say disiplinado gyud, no, organisado ang ilang pag-manage sa ilang basura. Diri sa ato og panahon sa baha, no, kita nato og unsay ato ang mga tinaguan, no. Kay nga to ang mga basura ato aramang gipang taguan diya sa palibot. Reminders, no, sa ato ang mga kaigsunan nga padayon gyapon nga nagataas ang kaso karon sa dengue. So mana nga mas maayo gyud nga mo contribute ta para pag-address ana nga problema. Pinaagi anang makanunayo nato nga paghinlo sa palibot or i-check ninyo basi og naamoy nalimtan nga mga containers
Unya wala mo kahibalo nga nag-stack day ang tubig. Unya kana ra ba nga tubig mao nay itluganan sa mga lamok. Inom mo og soft drinks, no? O kinsa man toy nag-inom og Red Horse karon, no? Basig na ay nang inom og Red Horse. Ayaw niya ibutang sa gawas. Kay basig unya og maulanan og ganang kuan magtapok na pud ng lamok no maka-contribute mo sa dinggi. O basig naamoy mga bulak no kana mga ginatawag lag pitcher plant. Basig noon og manay maka-contribute sa dinggi. Mayng hapon no sa tuang mga kaigsuonan diha sa Bukana no. Mag-celebrate sa ilahang fiesta karong umaabot nga Pitsa Utso. Na ay free concert ha, nga ipahigayon si Councilor Dante Apostol o ginguman si Capdo si Apostol no, para sa ato ang mga kaigsuonan diha karong Pitsa Utso panahon sa inyong fiesta. Pero taliwala ana nga kalingawan, ang importante din ha nga madimdim nato ang religious significance ganong kinahanglan adunay fiesta celebration. Unya og panahon sa atong kalipay, ang importante nga labi mag-inom, ang atong inom ibutang nato sa tiyan, no? Kay basiin niya og sa sobra natong kalipay pagkaugma or pagka gabi hinoon imbis didto ta matug sod sa ato ang panimalay, didto na hinoon ta matulog sa Bunawan Police Station. So ang importante din na ang ato ang inom, ato ang i-moderate. Kung dili na nato kaya, ayan nagpahambog, no? Kaya pa ninyo. Labi na og medyo edad-edara na. Dako ra bagig diferensya, no? Naay mga kainom na ako usahay nga mga medyo edad-edara na matingahan na sila nga nahubog naman ko pare nga mao naman tani ang usual nako nga unsa na kana bang kargada sa inom pero pare-pareha ra tag inom hubog nako. Diferensya na gyud, no? Di naman ang kana bang ang ato ang pagkabatan-on di naman na mauli. So, mana nga drink moderately, no? So advance happy fiesta. Ato ang makaigsunan da sa fish landing, pwede ba kata makapanihapon da sa fish landing karon, no? Nara ba koy amigo? Grace na si Grace tong ako ang sinaligan din na basig da atay bulinaw din na og kanang kuan Grace. Basig pwede ta makapanihapon din na kana ako'y amigo karon. May lang didto mi maglingkod-lingkod at tubangan sa dagat. Kaya ningon ra ba sila nga kinahanglan po nato magpahuway, no? Sabado biya ugma. Unya kana bang pinasekretary atong style ba? Pinasik atong nga kanang mupahuway og ganang kuan matubang sa dagat, no? Nya lapad kayong dagat og ganang kuan. Mas maayo gyud sa fish landing kay lapad-lapad man ang dagat tina, no? Magka hinuklog ta, hinuktok ta unya pagkahuman dingawon ta ni Daniela, no? Magunsa na lang ko gula si Daniela o ganun ko. Maro ba na usahay tambal sa ako ang mga kahigwaos. Tambal usahay sa ato ang kamingaw kay basta moabot na gani si Daniela sa fish landing o ganun ko. Saba ra ba kayo? Mo greet unta ko kang Daniela og advance happy birthday karong September 4 pero di magyapon ni siya kasabot, di man siya kadungog, no? Sa actual na lang, no? O basig naminaw si Grace. Grace basig natay dimdim da gamay. Basig pwede ta makapanihapon. Na ako'y bisita taga Malay-Balay ni manghambog po ta usahay. Manghambog pud ta nga natay makan-an o ganang kuan bisag wa gud sila kahibalo nga nagtalikod nila mo mubayad gihapon ta. Pero ara gud anang natay mga bisitang dalon o ganang kuan grabe diri sa imong lugar ka po o ganang kuan. Perting preskuha sa mga isda lami kayo o ganang kuan perting nilang lamoy. Wa sila kahibalo nga urag di gamay ra kag kaon karon kap o ganang kuan inani gid ko gamay ra mo kog kaon. Pero wa sila kahibalo nga sabi sige sila kuanang kuan sige sila lamoy ako na pila kay mabayran ako ani kay di man na libre kay mubayad magyud ta para sa mga mangingisda. So, Grace, basig naminaw ka dida, tirada lang, no? Naman si Madam nimo i-message og pwede ba tang makakumbati din na karon kay para
maka istorya-istorya pud mi didto, no. Padayon ang operation sa grupo sa PNP kang Kibuloy sa ikapito na bang adlaw karon. Pero wala gyud dituo si General Torres sa akong istorya, no. Kay ako kay balo magyug ko nga si Kibuloy karon naas langit. Kaya gisubay ra po nako sa katong iyang istorya kaniadto nga anak siya sa Ginoo. Naturalmente samtang nagkagubot karon ang kalibutan, gipabakasyon siya gipabakasyon siya sa siyang amahan dito sa langit. Pero kay sige magkubkob si sige magkubkob si Tore karon pailalom dito sa tunnel. Di mi pareha og intel, di mi pareha og projection. Manang uban niingon nga si Kibuloy pa ba gipangita nila diakap o basig na ay gold. No, although gidinay man na sa mga taga PNP, no. Nga parte kabahin gyapon na silang operation tungod kay nagtuo sila pinaagi sa ilahang mga bag-ong technology karon. Nadungog pa lang gihapon nila ang ginhawa ni Kibuloy nga nalagi da sa ilalom sa iyahang 30 hectares. Unya karon kay 50% pa daw ang ilahang nahuman. So meaning to say naapay 15 hektaryas nga ilahang kubkubon din na. So napa sa mga 7 or 8 kaadlaw pa siguro ang extension sa ilang operation. So exciting kayo na, no? O dili nila madakpan o dili nila makuha si Kibuloy, unsa kay ilahang rason? Unsaon nila pag-justify, no? Og magpabilin pag si Tore dinhi, isip regional director, og after sa ilang operation, dili niya makuha si Kibuloy. Sigurado ko urag musibat pod siguro ni, no? Kay do or die na niyang tirada eh. Og iyang makuha si Kibuloy, posible sibat pod ni kay he will be rewarded, no? Unya mao ni ang istorya sa tibok kinabuhi niya nga siya lang ang the only general, no, nga nakakuha ka Pastor Kibuloy. So do or die gini nga mission para sa iyaha, no? Kay generally bisag maingon ang uban nga wala lagi da si Kibuloy, wa punta masayod og unsay rason nga nung inana ka dako ang iyang pagtuo nga naa gyud si Kibuloy dinha, no? Although ang ingon siya nga naalagi sila yung mga intel, napod sila yung mga insider nga nagistorya nga even katong time kuno nga hapit na katong nikalit lang og kagubot or kaguliyang, hapit na gyud daw makuha si Kibuloy. So meaning to say, kini si Kibuloy sa ilalom sa yuta ug tan-awon nato ang istorya ni Tore, nagdagan-dagan din siya sa ilalom sa yuta karon lupig pa ilaga ni Kibuloy, no? Imagine nimo ba o ginana ang sitwasyon, no? Kaluoy po di pastor nga kaglamuroso sa iyahang posisyon, no? Kaglamuroso ang pagtan-aw sa tao sa iyaha. Unya sa operation karon mura sig laga nga sig tuyok og ganang ko. Dili ra bagyod pod kalikayan, no? Kay syempre tawhanon og ganang kuan nga init ang ulo na usahay kana bang mga damage masamdan. Pare ato kaganina og ganang kuan, urag naay gipalupad nga helicopter. Nagabungkag in taon tong pipila ka mga area dito sa KOGC. Unya usahay na mga grupo ni pastor og ganang kuan nga kana bang mo tulisok sa mga media, no? Ako nakaistorya nga kauban ako sa media og ganang kuan mingon nga usahay ang makada og way lami or bisag mo simpatiya unta ta kanang iyahang mga supporters nga urag ang pagtuo tanan nga mga media kanang gipangbayran, no? Importante ra ba na ang inyong communications para masabtan sa tao kay siyempre naa may duha ka version. Mas may na lang gani kay kining si Attorney Torion buutan gani siya, no? Buutan ning abogado, respetado nga abogado, di kampanilya ni. In fact,
Bartap Natser ni, no? Dean sa College of Law sa GMC. Ni-shine ni siya karon tungod nga nakita sa publiko nga kanang maayo gyud ang iyahang pag-handle, no? In fact, katong ilahang encounter ni Noli de Castro, no? Nga mura ba og doon ay point si Noli dito pero wala kay niya maayo pag-deliver tungod kay it does not take well, no? Labi na sa mga abogado kay gi-generalize niya nga mga abogado basta na kwarta or kanang kuan istorya na lang og bakak. Manang gipakita hinuon tong iyahang video kaniadto nga duha sila ni Arroyo ug siya nagpa-pre-over sila kang pastor kato pagdagan niya og vice president, no? Inana ra gyud ng panahon karon, no? Mabita nang giingon nato nga kana bang biblical, no, ang nahitabo. Manang si Tatay Digong niingon siya, biyain na lang ko ninyo, no? Didto na lang mo. Kay balog yun ang tigwa nga usahay, although ipanghambog na to nga maayog karakter ang Pilipino, nagi mga Pilipino or kinilabi ng mga leaders, mga politiko o ganang koan nga wider gyud. Katong panahon nga mapagi pag-usbong sa liderato ni PRRD, murag halos Ginoo, no? Moabot gani si Inday sa Congress kaniadto bisan pa og dili siya vice presidente, halos tanan mo hangop mo gakos. Pero karon tan-awon ninyo ang pattern. Ang pattern karon nga klaro kaayo, kapila naman po nako nigi balik-balik. Ang pattern gyud karon nga gusto nila gubaon, no, ang ato ang syudad. Unya gusto nilang gubaon ang mga tawo nga nagrepresentar sa ato ang syudad, no? Ang dakbayan sa Davao, ang naong ani ang pamilyang Duterte. Ang pamilyang Duterte ang ilang naong po dakbayan sa Davao. Karon, gilusob nila ang dakbayan sa Davao. Daghan sila og mga investigation karon nga gi-initiate nga ang subject for investigation si former president, gi-appeal pa gani si Paulo, appeal pa ang bana ni Inday, hasta si Inday during sa deliberation sa iyahang budget. Nahimo pang kontrobersyal tungod kay matod pa dili kuno cooperative, wala nitubag sa mga inquiries sa mga kongresista nga sa panglantaw ni Inday ilahag yung giplano nga during sa deliberation kana bang ipakita pakaulawan siya, no? Kay previous pa lang daghan na mga istorya, daghan na mga press releases nga regular magyod, no? Kay siyempre 2025 preparation sa 2025 budget, tanan nga mga allocations sa gobyerno para sa 2025 isubmit magyud na sa Congress. Pero ang nag-prepare sa budget baya, no, ang executive. Unya sa tanan nga mga nahimong controversial karon, ang direct lang atake karon ang katong budget lang ni BP Sara. So knowing Inday, nakahibalo siya nga naay plano og ganang kuan, diretso mo istorya eh. Walay lipod-lipod. Okay, balo na siya daan nga plano na nga bisan pa og unsa ang iyahang itubag, it will produce another inquiries, it will produce other questions because katong mga interpellator niya wa toy plano nga maminaw og unsa iyahang tubag. Nagplano gyud to siya nga bigtian siya didto during sa deliberation. O di man mo pwede na naon ang ato ang BP kay aside from the fact na si Duterte trained siya, no, sa pagatubang sa bisag unsang klase nga tao, abogada man po na, no? So kay balo siya layo pa lang daan ug ganang kuan, kay balo na siya og unsay plano. So daghan ang kuan karon, no, daghan ang musakay. Ang gari na ako'y nakita nga post, no, nga tungod kay ingon pa si ang usa ka manunulat, no, nga dapat
himuon daw nga zero budget ang OBP. Kay binastos ko nun ni Sara Duterte ang house. Unya, she should be impeached. O mao na ilahang kampanya karon. Unya, ni-appeal pod si former Senator Laila de Lima. No? O kahibalo na magyud ta, di magyud. Imposible man pod mo istorya si Laila og pabor sa mga Duterte. No? Kay ugwa pa lang, di pa lang siguro BBM ang presidente ani hantod karon di gini man release ba. No? Ingon siya nga dapat reduce funds or impeach the BP for alleged betrayal of public trust. So, ngita sila og binta karon. No? Katong tanan nga mga dispabor sa pamilyang Duterte, ilahan na ning kapital og unsay ato ang sitwasyon karon. Sumana nga diha ang kombate diha dili lang diha sa Kongreso eh. Expect nga even sa midterm election mamahimo nga bibo ang atong eleksyon kay ngano man sudlon luruson gyud nila ang dakbayan sa Davao. No? Mana nga ang katawhang Davawinyo kay balo naman mo. Kita ra magay naghatag og persa sa pamilyang Duterte. Inig kaguba sa pamilyang Duterte kinsa pa may mulingi sa ato. Siyempre ang ilahang prioridad ang ilaha ramang probinsya. No, ang ilahang kaugalingong isla. Unya, imagine ninyo ang opportunity nga looming para sa ato. Nga, og dili lang yun, madiskaril ang panahon, kay maamag yun ay hinungdan nga nung gitarget nila ang mga Duterte karon tungod kay nakita nila nga sa umaabot nga after midterm election or sa 2028, dakog tsansa mahimong presidente si Inday. Bisag dili na gusto, bisan pa og giingnan ni Tatay Digong nga ayaw din na, ayaw dagan din na. No? Kaya diha na kong gikan. Pero ang katawhang Pilipino manggod sa tanan nga mga survey, wala sila gihimo nga preference nga mamahimong presidential as of this time. Si Inday Sara lang. Kaya nga naman, kita naman. Kana nga mga pamilya sukad pa kaniadto o ganang kuan, sa istorya sa atong nasod, dako na sila og sala sa katilingban. Ang problema lang nato kay nagtuo magud ta kay siyempre anak. Nagtuo ta nga kana bang cleansing. Mao na nga ato ang unya siyempre gikampanya ni Inday. Although nangay na siya pasaylo karon kay nasipyat siya og kampanya kang BBM. So ang oportunidad, ang atong oportunidad, ang atong padayon lang nga panaghiusa. Ipakita nato sa to ang kinatibuk ang nasod karon nga kinahanglan or kaya gihapon nato mubarog bisan og giunsa na nila pag daog-daog sa ato karon. No? Kay mao ganay tinuod nato nga sitwasyon. No? Maayong hapon kang Mera Antonio diya sa Purok Libra. Unya si Mahilindi Lariusa Duena Dauhog, no? Taga Riverside. Maayong hapon ka watching from Acosta Hospital. Nganang na hospital man ka? Nganang naman ka sa Acosta, no? Meaning to say na either na hospital ka or imuhang mga membro sa pamilya. No? Kumusta man dayon unsa ba inyong kuan sitwasyon din na? Sumao na, no? Ang QGC gibatikos matod pa ang mga dili katuho ang pulis nga nisulod sa ilahang compound. Gani na ay report nga katong mga ex-KOGC worker no nga si Eduardo Masayon ug alias Jackson gagi bit-bit ni Senator Hontiveros sa gipahigayon nga Senate hearing matod pa nakit-an kuno sa KOGC compound nga naka-uniforme og pulis. Basig maotoy ilahang kuan, maotoy ilahang intel, no? Matoy nagistorya nga naagyod si kuan din na, naagyod si Pastor Kibuloy, no? Basta importante lang po din na, no, nga ma-maintain nato ang kahapsay og kalinaw, no? Actually kanang mga ordinaryo nga mga pulis din na mga Pilipino man po na di lang po kay nato batikuson pag-ayo kay luoy pud sila, no? Igo ra mo sila nagtuman sa ilahang trabaho. Di man pud sila pwede nga mo balibad kang turi.
no? Bisan pag unsaon nila pag-deny nga kini nga mga operations o kini mga nahitabo karon walay kalabigitan sa politika, no? Imagine ninyo si Cardima, katong National Youth Chairman, gikan sa Davao unya matoy prime mover sa Duterte Youth. Mamantoy kasamtangan nga chairperson sa National Youth Commission, gitanggal, no, ni BBM. Ilado man din nga supporter ni PRRD. So, ang gipuli si Joseph Francisco Ortiga, kanhing Regional Director sa Department of Tourism, niadtong 2019. Matod pa sa Malacañang, ang pabutang kang Ortiga kabahin lamang sa gisaad sa administration nga tagan og gahom ang mga kabatan-unan Pilipino og sigurohon ang ilang mga tingog adunay representasyon diha sa gobyerno, no? Tanggalon gani si Cardima kay nga naman consistent pa gani. Kung unsay advocacy sa pamilyang Duterte, nahimo niyang advocacy dito sa Congress. Daghan po ni siyang nakalaban, so naturalmente daghan gyud mangayo sa ulo ani. So expected na yun bisag si Cardima siguro, kaya ba na gyud siya nga posible siya nga tanggalon. Labi na nga dideklara na nga nagkabungkag na ang unity team. So ikapito nga adlaw, no, sa pagsilbi sa arrest warrant batok kang Kibuloy, padayon gyapon ang kapulisan, no, sa ilahang operasyon sulod sa katedral. Sayo ganihang kadawon gisulod sa kapulisan ang usa ka show grinder nga gisulod sa karton sa usa ka sikat nga fast food chain. Kana sigurong Waxis man siguro na, no? Sa una kuan man na kanang McDo, no? Migamit sab karon ang PNP og Proton Elec LB-8 nga usa sumala pa nga high sensitivity metal detector. Tumong sumala pa sa mga ekipo mao ang security screening, geological survey ug uban pang mga application. Epektibo sab kini sa pagdetect og bakal o bulawan nga gamit kay sa pagpahigayon og geological explorations. Matong naay mga comment nga nganong nag-hire daw mga taga Diwalwal. Kaya basig gold daw ang kanang kuan ang tirada, no? Oh. Katong si Espinido, no? Tanawan ninyo. Si Espinido, hindi sikat man po ni panahon ni PRRD. Nagbuhat og declarations na po, no? During sa gipaygayon nga Senate hearing. Unya, iyang giistorya, no? Ingon siya nga ang Philippine National Police matod pa niya nga kanang biggest crime group. So hantod si Senator Bongo og si Ronald De La Rosa, no? Giapil pa niya sa iyahang declaration. So mana lagi na kanang kung kinsa tong pabor diha magid sila permanente, no? Sa laing bahin, ang freeze order sa bank account o properties ni Pastor Kibuloy gi-extend. Gilugwayan sa Court of Appeals ang freeze order sa mga bank accounts o mga kabtangan ni Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy hantod sa Pebrero 2025. Meaning to say nga gikan karon di na gikuha sa pastor. So unsa i-manage karon ni PRRD kay siya may administrator. Oh. Unya og basig tinuod, no? Nga mo nang ilahang gi-operate diha kay basi og naigipang taguan din na. Unsa kay option ni pastor karon, no? Basta ako pastor og basta ako lay imuhang og tan-aw nimo ba nga maapiki na ka, no? Kaya gud sila 10 million nga ihatag daw. Og tan-aw nimo nga apiki na gyud og padong nagkamadakpan og ganang kuan ako dali istoryahe og asa ka. Kaya para ako makakolekta sa imong 10 million og tagaan kong 10 million itukod ko na og gym. Bayo ko ng gym sa Gemini siguro. Oh, pangalan ako na sa imo. Oh, kay 10 million ko na. Kaysa sila pa'y magkuhan, sila pa'y magbahin-bahin. Apil na mga sundalo, ha? Gi-augment aron mo assist sa operation sa PNP batok kang Kibuloy. So,
Mana nga ubay-ubay na gyud sila dinha. So manang ingon ko nga giniguman ana nga operation ug wala gyud si pastor dinha. Exciting kaayo kung unsa ang mamahimong explanation ni General Torre, no? Kay mamahimo magyud ng dakong blunder ang ilahang operation. Pero madakpan nila si pastor, dako ng accomplishment para sa iya, no? So, og tinuod yun nga napod si pastor din ha, kaluoy po ni pastor, nagdagandagan sa ilalom dito sa iyang 30 hectares. Kailahan naman po daw matod pa, gipalibutan naman nila na. No? So, di na siya kagawas. Labi tatong hasta tong pusti, giibot. Kaya ang ilahang pagtuo nga basi og katong pusti daw, mao datoy muraba og exhaust, gigamit para muginhawa si pastor. No? So, kuya gining kakulbahinam kaayo, no? Kulbahinam kaayo nga mga panghitabo niya. Tanawan ninyo Davao Poros. Davao Poros ang kuan. Halos tanan nga mga bata karon bisan pag nagpuyo sa pinakalayong dapit sa nasod sa Pilipinas. Nakaila na og unsa ang Davao City. Kaya lang ang problema din na negatibo ang ilang paglantaw sa tuang syudad. Sa laing bahin, nakiglambigit si 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa Quad Committee nga may nagpaigayon og investigation labot sa war on drugs, extrajudicial killings o Philippine Offshore Gaming Operators or POGO. Tanan, gigipahid na maginitanan sa ilaha. Manay declaration ni Abang Lingkod Party List Representative Josephine Stephen Paduano nga nagpadala si Congressman Pulong kang Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Pipilasab kabaga pages matud pa ang letter ni Congressman Pulong busa nagdesisyon si Barbers nga matagan una og kopya ang mga membro sa Quad Committee gula kining gisigutan sunod sa mga pagdungog. So, managingon ako tanan nga mga investigation karon sa Senado puros ang actor actress diri ang mga Duterte. Kung kaniadto, no? Unsa kay gibati karon ni PRRD, no? Kita niya tong mga hawd kayo mo sip-sip sa iyaha kaniadto og ganang kuan karon mao nay nagtulisok sa iyahang pamilya, no? Kay ba gyud politika, no? Mabitaw ning ingunta nga sige lagno sugod, no? Ang nasod sa Pilipinas. Sa lain bahin, gibatikos sa pipila kabaga netizens. Si PNP Chief Marbil Human nakigjam sa kantang Salamat sa PRO 11. Ulun ingon sila nga wala may problema mag-party-party, no? Kay para mawala ang stress. Dili man siya ang stress. Wala man siya didto. Ang luoy da katong mga yano nga mga pulis nagapahapang uban wa pay gikaon pagtagaan lang in taon sa uban, no? Samtang ang ilang chief PNP nag-concert lang dito, no? Gikasuko karon sa netizen labi na sa mga Davaoenos din sumala pa sa komento kung paunsa na imong walipayo ang PNP bisa nasayod sila nga daghan nga mga sibilyan ang naangin sa ilang operation sa KOGC. No? Wa pagay nila nadakpan kanta na og salamat. So, regarding sa damyos, no, kay naamang gipang bakbak si Rolando Pino, actually estudyante man na diri sa Navarro, nag-live. Dungog pa kayo ang drilling dito sa ilalom or asa tong portion sa compound. Pero matod pa sa PRO 11, wala sila nakitang pagsupak sa balaod, no? Matod pa nga kung aduna may damyos sa mga propiedad sa KOGC, abagahon kini sa PNP sa legal og saktong pamaagi, no? As if ang gobyerno mubaya dayon, no? Kabalor ba ka ning gobyerno daghan ra ba og process. So wala na lain nahimong option karon ang grupo sa KOGC padayon ang ilang pag-apila sa mga membro sa kapulisan nga respetuhon ang katungod sa mga membro o
ang gipagawas nga temporary protection order sa korte. Sumala ni Attorney Israelito Torion, Legal Counsel sa KOGC, nagpadayon gihapon ang mga paglapas sa balaod sa kapulisan sa rason nga ginapatuman ang warrant of arrest. Yes, pasabot sa abogado ang warrant of arrest o ang panawagan nga mo-surrender ang akusado aron tamakan ang katungod sa ubang tao. So, manay ilahang mga kuan, kana bang aktibidades diya mismo sulod sa ilahang compound karon. Mga solar panel sa GMC FI nagalangkat tungod sa PNP choppers. No? Inumdumi ka ng compound, dili si Pastor Kibuloy ang tag-iya na. No? Eskwelahan. Kay, siyempre, ang registry ana as religious organizations. No? So, hopefully, ug man na ilang declaration nga 50% pa, dugay-dugay pa gud no? Dugay-dugay pa tanaw na to og unsay mamahimong mamahimong resulta, no? Ending sa kining telenovela, no? Unsa bay ending ani? Mabit-bit ba gyud nila si Pastor Kibuloy, no? Makuha nila dito sa ilalom sa yuta, no? Kay gipang-abriha naman to nila, gipang-drill naman to nilang mga bangag dito, no? Naka-adto biya ta diya, no? Kay eskwela pud tag kadali diya sa GMC katong ilahang gipang nangalagpot ug ganang kuan. Sa laing bay nakatakdang mahumang karong adlaw ang tulo ka adlaw nga Philippine Fleet unilateral exercise sa Subic, Zambales. Nisalmot sa pagbansay nagkadayang air og sea asset sa Philippine Navy nga miarangkada ni adtong Agosto 27. So, unya padayon po ang investigation sa katong kang Sheila Go, kang Mayor Go. Luoy katong iyahang igsuon karon may gigisa. Unya naapoy gimugna sa Senado og special legal team para tutukan ang kaso sa bullying sa China sa West Philippine Sea. Nagaguba in taon tong barko sa Coast Guard og sa BIPAR. Sakit ra ba ng tubig kanyon no? Unya gibanggaan pa sila. So wa man tay laing mabuhat og ganang kuan no. Kana ra yung pag-file og kuan, pag-file lang gyud og diplomatic protest kay para ma-register ang ato ang continued opposition sa ilahang gibuhat. Di man ako makita akong makauban din no, di hinay kayo ako ang monitor. Pasensya na mo no katong wala nako mabasa. Ubay-ubay ra baning ato ang kauban karong hapuna. 10 minutos na milapas gikan sa alas 6 no? Ang ato ang mga ginikanan no. I-check inyo ang mga anak og naka-uli na bagikan sa eskwelahan. Manawagan day ko sa DPWH unsa naman to'y nahitabo atong inyohang repair para sa ato ang overpass. Kadugay na ba ana? No? Ulaton pa ba ganinyo nga naay ma-disgrasya simbako? Government to government naman na. Ug maingon mo nga mao nay kulang, wala ba'y nagtrabaho sa inyohang nga layason kay para ma-comply na nga dokumento inana na gyud ka kadugay ang ato ang proseso karon. Pila naman na kabulan. Anya katong milabay nga mga bulan banggaan na pod, no? So unsa may hulaton ninyo? Kada matumpag na gyud nang ato ang overpass dinha. Di man po pwede kami ang mutrabaho. Kay una-una, ang nakabangga, inyohamang kaugalingon nga kanang kuan, inyohang kaugalingon nga equipment. So, direktamente ng istorya, kinahanglan ganyan ng tubagon. Luoy na kay mga estudyante ba? No? Ug unsa gani og ganakon, abriha na lang nato na. Kaysa napay madisgrasya nga mga bata din na sig tabok-tabok sa kalsada. Dugay naman kayo na pila ra ba unsa pila magid ka bulan una ninyo na aksyonan. No?
So manawagan lang ta sa taga DPWH. Katong inyuhang gipromise nga i-repair ang overpass, imon mo na anay budget. Oh. Hantod karon wa pa malagi tay nakita nga nagtrabaho diya sa overpass. Kaya para atuan na nang maablihan kay luoy kayo ang mga estudyante dinha. So mayanta nga naay mga empleyado sa DP makadungog sa ato ang hangyo. Sa laing bahin dugang 19 pesos sa minimum nga sweldo sa Davao Region matud pa epektibo karong Setyembre 1. Subay sa gipagawas nga wage order number RB 11-22 o wage order number RB 11 DW03 sa Department of Labor and Employment, epektibo na sugod karong Domingo, no? September 1 ang pagpatuman sa kaduhang hugna sa pag-usbaw sa minimum nga sweldo diri sa Davao Region. Alang sa mga pribadong sektor, gikan sa 462 nga sweldo, mamahimo na kining 481. Samtang sa non-agricultural o sa agriculture, gikan 457, musaka na kini sa 476. Mao ba gyud ni aktual? Okay, sa ato ra bang nahibalan o ganang kuan daghan kay mga companies nga duha ka payroll ang ginapapirmahan sa mga empleyado. Katong mura og ipakita nila sa Department of Labor o katong ilaha lang sarili. Nya siyempre ang mga empleyado hadlok mo reklamo kay basig matanggal pud sila sa trabaho. Nya maragod in taon na ilahang gisaligan. Kumusta ka atong Setyembre karon? Sige atang-atang kang Jose Marichan pero matod pa nga unang semana sa Setyembre ang unang mugawas mao ang oil price hike. Sugaton og usbaw sa presyo sa petrolyo ang mga motorista sa unang semana sa Setyembre og Bermans karong tuiga. So naa daw sa baga musbaw og 20 centavos hangtod 45 centavos ang matag litro sa gasolina. Walay pagliyok o dunay pag-usbaw nga 20 ang matag litro sa diesel o 45 hangtod 55 nga usbaw sa matag litro sa kerosene. Pagpasabot sa Department of Energy nga pag-usbaw sa presyo sa petrolyo sunod semana tungod sa nagdungan nga geopolitical tension o pagsaka sa demand sa oil production o exportation sa Libya. So mo ni unang sugat sa September. Samtang gitakdang matapos na sa maabot nga weekend ang gipatuman nga close fishing season sa Davao Gulf sulod sa 3 ka bulan. Sumala ni Riley Garcia, officer in charge sa Regional Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nga epektibo sa September 1 adlang Domingo tugutan na ang pagpangisda sa tanang commercial fishing operators gamit ang bag nets no o ring nets. No? So pwede na sila nga makapangisda sa katong mga isda nga gibawal. No? Ang Philippine Coast Guard matud pa nakadawat kini og uncrew surface vessel, no? Mao ni first in Southeast Asia. Giton over ni gikan sa United Nations Office on Drugs and Crimes Global Maritime Crime Program. Matud pa nga pinaagi ini magsuroy-suroy kini sa kawanangan sa ocean surface, no? Aron pag-collect o kining oceanographic and atmospheric data. So dili na kinahanglan nga naitao sa sulod. No? So mao na ato ang mga katikaran karong adlaw. Kaganinang buntag didto ta sa disuroy ta didto sa may area sa Lituan. No? Unya ato ang nasugatan didto si Sirbong Banggoy. Yan yung siya tanawan ng ato ang kalsada ka pero tiging lisuda. Tinuod. Ang problema magud anang kalsada sa Lituan, puros lagi private area. Pero natay mga pagpangandam nga buhaton dina, no? Kay para maka-propose punta para sa umaabot nga mga development. Samtang ongoing ang negotiation sa mga tag-iya. So manay isa sa ato ang i-take up panahon nga makabisita ta sa naasoy nga purok, no? Kay dugay-dugay na gyud na nga problema din na. Kay di lagi pud mo gibe ni mga tag-iya og luna.
no? Unya kay basic ra ba gid na nga og kinahanglan nato og development, kinahanglan gyud na ay deed of donation. Di man gud ta kapanghiram og equipment labi na sa gobyerno og ang applyan ana dili to mga kanang mga public no nga mga luna. Maayong hapon diha kap watching from Barangay Takunan. Wala na sila plano makita si Pastor Kibuloy kay nasayod sila nga wala dinha. Pasangil ra na pero ang tinuod ilahang i-take over forcibly ang compound kay gipangayo na sa US himuon nga IDCA site o gimuon nga high-tech US military facility kay duol sa airport o very strategic ang location. No? So mao gina hantod nga magpabilin sila dinha daghan gyud og mamahimo nga speculations, no? Og unsay rason nganong naa sila dinha. Basi gimo mao na himuon po nila nga wala og operation area para sa politika sa umaabot, ano? Labi na kay padong na ang midterm election, no? Part na sa mga probabilities nga ginatan-aw karon sa mga katawhang Davao, labi na tong mura og kadabang aktibo sa pagtan-aw karon og unsay development sa ato ang syudad. So naay bag-o, no, manay isa sa mga panglantaw karon nga basi ba og gusto nila nga himuon nga kanang IDCA site daw, himuon nga high-tech US military facility kay duol sa airport o very strategic ang location. Wala pa po'y pangalan kinsay nag basta taga Barangay Takunan daw siya, no? So daghan kayong salamat, no. Kumusta ato ang mga kaigsuonan dinha sa Barangay Takunan ug labi na ang inyong buutan nga kapitan, no? So 19 minutos milapas sa atong oras. Daghang kayong salamat, no, sa ato ang mga kauban, no, karong mga panahon. Matod pa sa uban, no, kung gibutang ka sa Ginoo sa habog, actually kang Maria Faith Ribarbas iyang post. Kung gibutang ka sa Ginoo sa habog, dili lang pod ta maghinambog. Kay bisag unsa patak ka habog, pwede ta mahulog. Tinuod diya, no? Ingon pod si Pastor Moreno Mayag, ihapon ning gi-repost, ang pinakadato nga tawo sa kalibutan dili tong daghan og kwarta o bahandi, kundi katong tawo nga naay Ginoo sa iyang kinabuhi. Tinuod. So, again, daghan kayong salamat, no, ang ato ang makanunayon nga pagsuporta, no, sa ato ang mga lideres dinhi sa syudad, kang former President Rodrigo Roa Duterte, kang Vice President Inday Sara Duterte, kang Mayor Baste, kang Vice Mayor Melchor Kitain Jr., kang Congressman Pulong Duterte, ato ang buutan og good provider nga congressman, no, si Congressman Vincent Garcia, o kang former Congresswoman Maylin Garcia Albano. Atong mga aktibo nga mga membro sa City Council, no, si Councilor Javi Campos, si Councilor Chichi Ostol, no, si Councilor Louis Jan Bungguyan, no, Councilor Dante Apostol, o gingon man kang former Barangay Captain daw si Apostol, si Attorney Justado Angelo Junior Mahipos, si Councilor Dayap, o gato ang birthday celebrant, no, si Councilor Abilia, o gingon man si Al Ryan Alejandre, ang ato ang Liga President, no, si Councilor January Duterte, atong mga kaubanan sa konseho, ato ang mga silingan, no, dinhi sa Barangay Lasang, kinigihapon yung bata-bata sa kanginan, Kapitan Alan Simuag, temporaryong manamilit kinyog maingon, ng panaghiusa sa taranghutong sa katilingban, may tinusbawan sa nasudnong demokrasya. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan. Tara na sabay sa Barangay Lasang, diri malinaw nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka pugihan, napay kapitan nga grabe ka pugihan. Tara na sabay sa Barangay Lasang, diri malipayon nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka pugihan, napay kapitan nga grabe ka pugihan. Tara na sabay sa Barangay Lasang. Ayun, ako dyan, galing yung ganang guwan. Kita ko, diba?